March 6. Itinuturing ng Diyos ang mga mababa. Deuteronomio 33:27. Ang walang hanggang Diyos ang iyong kanlungan. Sa ilalim mo ay ang kanyang mga walang hanggang bisig. Maaaring dumaraan ka ngayon sa mga bagay na masakit ngunit maingat na inihahanda ka para sa isang mahalagang paglilingkod kay Jesus at sa kanyang bayan. Kapag ang isang tao ay bumagsak sa pinakailalim, sa pakiramdam ng kawalan o lubos na paghina, maaari niyang matuklasan na ang kanyang inabot ay hindi ang katapusan, kundi ang bato ng mga panahon. Naalala ko ang isang napakagandang pangungusap mula sa awit 138, talata 6, AMBB. Si Yahweh ay mataas, ngunit tumitingin siya sa mababa. Binasa ito ng aming pamilya noong isang almusal na debosyon. Hindi ka maaaring lumubog ng napakababa sa kawalan ng sariling lakas, na hindi ka pa rin nakikita at inaalagaan ng Diyos. Sa katunayan, nasa ilalim siya, naghihintay upang saluhin ka. Gaya ng sabi ni Moises, ang walang hanggang Diyos ang iyong kanlungan at sa ilalim mo ay ang kanyang walang hanggang bisig. Deuteronomio 33:27. Oo, nakikita niya ang iyong panginginig at pagdudulas. Maaari kanyang saluhin bago ka pa man bumagsak at madalas na niya itong ginagawa. Ngunit may mga pagkakataong may bagong itinuturo siya. Sinabi ng salmista sa awit 119, talata 71, mabuti pa nga at ako'y pinarusahan upang matutuhan ko ang iyong mga tuntunin. Hindi niya sinabing ito ay madali, masaya o kaaya-aya. Sa paglingon niya, sinabi niya lamang, mabuti ito para sa akin. Noong nakaraang linggo, nagbabasa ako ng aklat ng isang Scottish minister na si James Stewart. Ang sabi niya, sa paglilingkod ng pag-ibig, tanging ang mga sugatang sundalo lamang ang maaaring maglingkod. Kaya't naniniwala ako na ang ilan sa inyo ay pinaghahanda ngayon para sa isang mahalagang paglilingkod, sapagkat kayo ay sinusugatan. Huwag mong isipin na ang sugat mong ito ay dumating ng hiwalay sa mapagbiyayang disenyo ng Diyos. Alalahanin ang kanyang salita, Deuteronomio 32:39. Tingnan ninyo ngayon, ako nga ang siya, at wala nang ibang Diyos bukod sa akin. Ako ang nananakit at ako ang nagpapagaling. Naway pagkalooban ka ng Diyos ng isang natatanging biyaya, ikaw na dumadaing dahil sa pinapasan mong bigat, at naway sabik mong makita ang bagong lambing at pag-ibig na ibinubuhos ng Diyos sa iyo, maging sa sandaling ito.